Good morning, PASOA 4 at saka BEd 1. Ito yung ating review para sa paghanda natin sa midterm. Yan, kuha na kayo ng ballpen at saka mga papel. Ilista nyo na. So, simulan natin dito sa Batas Republika bilang 1425. Ito yung dahilan kung bakit nag-aaral kayo ngayon ng Rizal at ng kanyang mga sinulat. So, Batas Republika bilang 1425. 1425. Ito ay ang Batas Rizal. Yan. Ito ay sa panahon pa ni dating Pangulong Laurel, Jose P. Laurel. At sa batas na ito, katulad ng pinag-aralan natin, ipinatupad ito ay August 16, 1956. Itong Batas Rizal 1425. At binigyan lamang ito ng isang unit noong 1959 to 1960. Ayan. So, lahat ng mga magsisipagtapos ng 4 na taong kurso ay dapat mag-aral talaga ng Rizal. So, kayo ay hindi kayo ligtas dito. Sa ayaw nyo sa gusto talaga mag-aaral kayo. Okay, ulitin ko, 1959 to 1960, 1 unit lang ito. Tapos 1965, ginawang 2 units ang credit nito. Tapos yun nga, 1968, naging 3 units na hanggang sa kasalukuyan. 1968, yan, naging 3 units na. Katulad ng nabanggit natin, meron siyang tatlong dahilan sa pagpapatibay ng Batas Rizal. Tatlong dahilan. Una, upang maitalagang muli ng mga Pilipino ang kanilang sarili sa mga simulain ng kalayaan at nasyonalismo na naging dahilan ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Ito ay diniscuss ko sa inyo. Natatandaan nyo, tapos isinend ko pa sa ating Google Classroom. Yan. Ikalawang dahilan ng pagpapatibay sa Batas Rizal upang parangalan ang ating mga bayani. Ayan. Ikatlo, malinang ang kagandahang asal, disiplinang pangsarili, budhing sibiko, at pagtuturo ng mga tungkulin sa pagkamamamayan. So yan yung tatlong dahilan na huwag yung kalimutan sa pagpapatibay sa Batas Rizal. Okay, ano pa ang ating ang inyong dapat tandaan ay yung diniscuss natin tungkol sa pangalan, pangalang Rizal. Ang kanilang apelyido dati ay Mercado. Yan, yung dating apelyido nila ay Mercado. Huwag niyo kalimutan yan. At Mercado Market. So ito may kaugnayan, nangangahulugan itong palengke. Yan, Mercado Market o palengke. At ito ay may kaugnayan sa kanilang negosyo. So yung sa father side ni Dr. Ceresal ay mga negosyante, mga inchik. Yan, si Lamco. Yan. Tapos yung ang tandaan nyo rin ay 1849. So, 1849, si Governor General Narciso Claveria. Tandaan nyo rin si Governor General Narciso Claveria. Siya yung nagpalabas ng kautusan na nagpapabago sa apelyido ng mga Pilipino. 1849. May dalawang dahilan. Tandaan nyo ang dalawang dahilan kung bakit binago ang mga apelyido ng Pilipino. Una, mahirap bigkasin. Ikalawa, mahirap tandaan. Yan yung dalawang dahilan na dapat nyong tandaan kung bakit binago ang kanilang mga apelyido nun. Ang sa side naman ni Francisco Mercado, tatay na Rizal, ang pinili ay racial. Racial. Ibig sabihin ay lunti ang bukid. Rizal, lunti ang bukid. Sa mother side naman kay Chodora Alonso Rialonda. Huwag niyong kalimutan yan. Yun ang inadapt. Yun ang pangalan. Apelyido Rialonda. Sa kalagayang pangkabuhayan naman, sila ay matitipid at saka masisipag itong mag-asawa ni Don Francisco at ni Doña Chodora. Huwag niyong kalimutan yan. Pareho silang galing sa may kayang pamilya. At alam niyo na, kaya nga may mga titulo silang Don at saka Doña. So may kaya talaga sila sa buhay. At meron din silang silid-aklatan. Yan, may humigit kumulang sa 1,000 aklat. Ang kanila rin pamilya ay walang interes sa politika, pero sila ay matao. So, may mga okasyon, sila yung pinupuntahan
ng mga tao. So, from all walks of life. Mayaman, mahirap, may kapangyarihan o wala. Ayan, so tandaan nyo rin na ang mga babaeng anak nila Don Francisco at Doña Teodora ay nag-aral sa kolehiyo ng La Concordia, yung mga babae. Ang mga lalaki naman, magkaiba. Si Pasiano ay sa kolehiyo ng San Jose at si Jose Rizal naman, alam nyo naman, yan ay sa Ateneo at saka sa UST dito sa Pilipinas. Okay, so yun ha, huwag kalimutan. Masasaktin, si Jose Rizal, payat, mahina ang katawan niyan, kaya yan ay pinagpatayo ng kubo doon sa likod ng kanilang bahay. Okay, so yun yung una nating diniscuss. At kasunod, tandaan nyo yung Pilipinas sa panahon ni Dr. Jose Rizal. May diniscuss tayo itong 11. So, babanggit lang ako ng ilan, tapos kayo na lang ang magbasa ng iba. Hindi ko naman itatanong itong lahat na 11 na ito. Malay niyo, mas yung ilan dito ay kasama. Yung number 1, instability of colonial administration. So, hindi matatag ang administrasyong kolonyal. Ay alam niyo naman, papalit-palit sila dyan. Simula nga noong 1835 to 1897, 50 na Governor General ang nagpapalit-palit. Yun yung isa, instability of colonial administration, corrupt colonial officials. Yan. So, minanamana natin yan. Human rights denied to Filipinos. Alam niyo naman na yan. No equality before the law. Racial discrimination, forced labor, at marami pang iba. Yan, yung mga mahahalaga. Kasunod nyo na mga isulat dyan sa pag-aralan. Siguro may mga module na kayo, kuhain nyo na yung module nyo. Ay, syempre, ang hindi natin makakalimutan, ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Yung pangalan niya. Huwag ninyong kakalimutan. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. At may mga meaning yan. May mga meaning yan. So, ipinanganak siya ay June 19, 1861. June 19, 1861. Namatay siya ay December 30, 1896. Sabi ni Rizal sa tala-arawan niya, sa pagitan daw ng 11 to 12 midnight siya ipinanganak. Siyempre, pag talambuhay ni Rizal, ay wag kakalimutan ang kanyang mga magulang. Don Francisco Rizal at si Doña Teodora Realonda. So, nandyan sa module nyo ang complete na name niyan. At siyempre, ang kanyang mga kapatid. So, ilan silang magkakapatid? Sila ay 11. 11 sila. Si Dr. Jose Rizal ay ikapito. Yan, ikapito siya sa 11 magkakapatid. Banggitin ko sa inyo ito ha, pagkakasunod-sunod. Ang panganay, Saturnina. Kasunod ay Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, si Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. Yan, huwag nyo kalimutan yung mga pangalan na yan. Kasi yun ay binubuo yun ng kanyang mga pamilya. Yun ang kanyang pamilya. Tingnan naman natin ang kanyang buhay ni Dr. Jose Rizal noon sa Calamba. Ayan. So katulad na nabanggit natin dati, iminulat si Dr. Jose Rizal ng pamilya na mahilig mag-aral. Ayan, may mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon, ganon din naman mga relihiyoso. Tinuruan magdasal, magbasa ng Biblia, mag-rosaryo, tinuruan si Dr. Jose Rizal. Kaya bata pa lang inagawa na niya yun. So ang kauna-unahang kalungkutan ni Dr. Jose Rizal nung bata pa siya ay si Concha nung mamatay. Yan, si Rizal nun ay 4 years old pa lang, malapit sa kanya itong si Concha, si Concepcion. Malapit sa kanya yan. At syempre, sa kanyang kabataan sa Calamba, huwag nyo rin kakalimutan yung kanyang mga tutor. Napaka galing ng mga magulang niya, nagaturo sa kanyang nanay niya, sina Saturnina, pero nagkuha pa rin sila ng tutor. Huwag nyo kalimutan, Maestro Justiniano Cruz, Maestro Lucas Padua, at Maestro Leon Monroy, yung tatlong tutor na yon. Magaling talaga siya, gifted na, tapos ang dami pang nagaturo kay Dr. Jose Rizal. Yan, sa Binyan, nung nag-aaral siya sa Binyan, ang tandaan niyo ron ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Yan, sabi ni Maestro Justiniano Aquino Cruz, sabi niya
alam na lahat ni Dr. Jose Rizal, so hindi na kailangan daw mag-aral, alam na lahat. Kinakitaan siya ng talino. Sabihin niya nung nag-aaral siya, pinakamahusay siya. Huwag niyong kalimutan, siya ay pinakamahusay. At syempre, yung tula na isinulat ni Rizal nung siya ay 8 years old sa aking mga kabata. Ayan, huwag niyong kalimutan yan. Isa pa, pahapyawan niyo yung mga tiyuhin ni Dr. Jose Rizal na nag-contribute din sa kanya. At saka syempre yung pangalang Pasiano, yung ikalawa sa labing isang magkakapatid, yung kaisa-isang kapatid ni Rizal na lalaki, huwag niyong kalimutan si Pasiano. So, siguradong kasama talaga yun sa ating tanong. Laging tumayo nga pangalawang magulang ni Dr. Jose Rizal, napapansin ninyo, kasama-sama pagpa-enroll at basta't malaki ang role na ginampanan sa buhay ni Dr. Jose Rizal ni Pasiano. Hindi lang sa pagpa-enroll, talagang inaguide si Dr. Jose Rizal. Maging nung nag-aral siya sa ibang bansa, nung alis siya sa Pilipinas, nagpapadala siya ng mga tao dito ay ng mga allowance ni Dr. Jose Rizal doon. Okay. Ano pa ang dapat niyong tandaan? Yung dalawang mahalagang nangyari noong 1872. Ano sabi ko, tandaan ninyo, 1872. Alam niyo yan. Una, nakulong yung nanay niya. Yan. Ikalawa, yung pagbitay sa 3 paring martir. Yan. Yun ay inakwento ni Pasiano. Kasi si Padre Burgos, paboritong estudyante ni Padre Burgos si Pasiano. Inakwento naman ni Pasiano sa Batang Jose yung mga nangyari na yun. Kaya yun ang matinding matinding ang epekto nun ng mga pangyayari na yun noong 1872 sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Okay, tingnan naman natin sa Ateneo. Yan, diba? Si Rizal na naman ang kasama si Pasiano na naman ang kasama-sama ni Dr. Jose Rizal sa kuha ng entrance exam dito sa Ateneo at saka sa San Juan de Letran. So, una, na dapat niyong tandaan, hindi dapat tatanggapin si Rizal dito. Kasi huli na siya sa pagpapa-enroll, ikalawa siya ay masasaktin, maliit. Pero ang tumulong sa kanya ay si Manuel Ceres Burgos, pamangkin ni Padre Burgos. So Manuel Burgos, huwag niyong kalimutan. Para makapasok si Rizal sa UST, tinulungan ni Manuel Burgos. Pamangkin siya ni Padre Burgos. Diga. So dito sa Ateneo, siya dito ay kinilala ng mga Hiswita. Dito siya talaga gumaling yung talagang yung kanyang talino, mga skills niya ay ito talaga ay na-hone o na-develop talaga. Huwag niyo kalimutan dito si Padre Francisco de Paula Sanchez nung siya ay nasa Ateneo. Huwag niyo kakalimutan yun. Padre Francisco de Paula Sanchez. So, ito ang naging professor din at talagang hinangaan ni Dr. Jose Rizal ito. Si Padre Francisco de Paula Sanchez. At laging nababanggit yan sa history, sa kasaysayan ng buhay ni Dr. Jose Rizal. At talagang napaka dito talaga ni Dr. Jose Rizal nakamit yung bilang pinakamahusay na estudyante. O sa edad 16 years old nga siya, nakamit na agad niya yung degree bachelor sa sining. So na may pinakamataas na karangalan. So pinakamataas na karangalan. At syempre, tatandaan nyo rito yung mga estudyante dito ay nahati sa 2 pangkat. Imperyong Cartagena at Imperyong Romano. Huwag nyo kakalimutan yan. So, pwedeng maging emperador ang isang estudyante, pinakamataas ang emperador. Kasunod ay tribuna, decurion, centurion, tagapagdala ng balita. So, ng bandila. Hindi balita, tagapagdala ng bandila. So, huwag yung kalimutan yung 5 na yun. Ang mga estudyante ay nahahati doon sa 5. Emperador, tribuna, decurion, centurion, tagapagdala ng bandila. Okay, so ang Ateneo ay tinawag itong Eskwela Pia. Yan, so nangangahulugan siyang paaralan ng kawang gawa. Huwag niyong kalimutan yun, Eskwela Pia. Eskwela Pia. Ano pa? Yun nga, yung 2 dahilan kung bakit si Dr. Jose Rizal ay hindi tinanggap agad sa Ateneo. Huwag niyo rin kalimutan. At saka si Manuel Burgos
Huwag niyo siyang kakalimutan. Okay, so ano pa ang mahalaga doon sa Ateneo nung naroon siya? Yan, so yung mga nabanggit ko na yun ay mahalaga na dapat ninyong tandaan nung siya ay nasa Ateneo. At mamaya babanggitin ko pa rin yung iba dyan. Okay, punta na tayo. At syempre pala, yung kauna-unahan niyang naging kasintahan, yan, si Segunda Katigbak. Huwag niyo kalimutan si Segunda Katigbak. So, 16 years old lang si Rizal noon, si Segunda Katigbak ay 14. Unang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal, si Segunda Katigbak. Pumunta naman tayo sa UST, yan, sa Santo Tomas, 1877 hanggang 1882. Ang Ateneo pala niya ay 1872, yung sa Ateneo niya, 1872, huwag niyo kalimutan yun, hanggang 1877. 72-77. Santo Tomas naman niya ay 1877 hanggang 1882. Sa Santo Tomas, malungkot siya dito. Dahil nga hindi siya dito pinahalagahan, naging bias ang mga dito, ang mga professor niya dito sa UST. Ayan. So dito ay nagpatala si Dr. Jose Rizal dito. Unang-una muna ay ano nga yun? Filosofiya at sulat. Yan, filosofiya at sulat. Tapos pagkaraan ng isang taon, kumuha na siya ng medisina. Pero habang nag-aaral siya sa Santo Tomas, ay nag-aaral naman siya sa Ateneo ng pagsasurvey. Yan, huwag niyong kalimutan yan. Pagsasurvey. So, tinapos niya ang kurso ng pagsasurvey sa Ateneo at nakuha niya ang titulong Perito Agrimensor o Dalubhasang Agrimensor. Yan, huwag niyong kakalimutan yun. Dalubhasang Agrimensor. At siyempre, ang mga babae ni Dr. Jose Rizal dito sa UST. Si Binibining L. Yan, hindi nababanggit. Pero sabi ng ibang historian, ito raw ay teacher na ayaw naman ni na Don Francisco sa pamilyang ito. Kaya hindi niya siguro nilagay yung pangalan nun. Yan, si Leonor Rivera, yan, naging nagkamaigihan din sila nito. Ito si Leonor Valenzuela pala. Yan, huwag niyong kalimutan. Ito yung inasulatan ni Rizal gamit ang invisible ink. Yan, invisible ink. Na mababasa mo lamang yung sulat kapag itinapat mo, pinainitan mo sa kandila o kaya sa mga lampara, saka palang mababasa yung sulat. Si Leonor Valenzuela yun. Yan. Pag nasulat si Rizal kay Leonor Valenzuela, gamit ang invisible ink. So, invisible ink, Leonor Valenzuela. At dito rin, niya naging kasintahan yung kanyang pinsan, si Leonor Rivera. So, huwag niyo ang kakalimutan, si Leonor Rivera. Ayan. Ano pa ang mga mahahalaga dito? So, mayroon tatlong naisulat si Dr. Jose Rizal kung bakit naging malungkot siya sa UST. Tandaan niyo ito. Una, hindi maganda ang pagtingin sa kanya ng mga Dominikanong profesor. Kaya yung pamamalagi niya ron sa UST ay hindi siya naging masaya. Una, hindi maganda ang pagtingin sa kanya ng mga Dominikanong profesor. Ikalawa, mababa ang pagtingin sa mga estudyanteng Pilipino. Ikatlo, sinauna at mapang-api ang sistema ng pagtuturo. Yan, yun ang kanyang yun ang tatlong dahilan kung bakit hindi naging masaya si Dr. Jose Rizal dito. At syempre, natatandaan nyo, napapaaway din siya dito. Okay, punta na tayo sa Espanya. So, 1882 to 1885. 1882 to 1885, si Dr. Jose Rizal ay nag-aral dito sa Espanya. Ayan. So, si Pasiano ang kasama pa rin niya rito sa pagplano para siya ay umalis. Lihim ito sa maraming tao. Maging sa mga magulang ni Dr. Jose Rizal at ilang kapatid, lihim yan. Sikreto yan. At syempre, wag ninyong kakalimutan ang school. Yan, kung saan pumasok si Dr. Jose Rizal. Universidad Central de Madrid. Yan, nagpa-enroll agad siya sa dalawang kurso dito, medisina at filosofiya at sulat. Huwag niyong kalimutan Universidad Central de Madrid.
Yan ang pinasukan niya. May mga tutor din siya dito. May mga pribadong guro din na nagaturo ng Pranses, Aleman at Ingles. So, dito ay nag-aral din siya ng pagpipinta, eskultura, eskrima at pagbaril. So, busy si Dr. Jose Rizal. Huwag niyong kalimutan ito. 1882 to 1885. So, nag-aaral siya dito sa Spain, sa Madrid. Okay, ano pa? At pasadasan nyo rin yung mga isinulat ni Dr. Jose Rizal dito, mga tula at marami pang iba. Amor Patrio, huwag niyong kalimutan yan. Yan. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Yan. Ang kanyang pen name ay Laong Laan. Yan, Laong Laan. Yan, para maitago niya yung kanyang pagkakakilanlan. At syempre, ang babae rito ay si Consuelo Ortega y Perez. Wag na wag kakalimutan. Si Consuelo Ortega y Perez. Yan. So, hindi rin sila nagkatuluyan dyan. Dahil kay Eduardo Delete, yung kaibigan ni Dr. Jose Rizal. Eduardo Delete. Napakalaki ng gusto ni Eduardo Delete kay Consuelo. Kaya, sige sa iyo na. Pinaubaya na. At syempre, yung kasunduan ni Rizal at kay Leonor Rivera. Yung pagmamahalan nilang dalawa. Ayan. So, yun ang kanyang pinag-aralan doon. At punta naman tayo sa Paris. Yan. 1885 to 1887. Yan. 1885 to 1887. Si Rizal, nasa Paris na. Ano naman dito? Hindi na siya dito nag-aaral. Yan, huwag niyong kalimutan yan. Sa 1885 to 1887, hindi na siya nag-aaral. Siya ay nagtrabaho na sa mga clinic ng mga bantog at mga sikat na doktor dito. Okay, so sa Paris, si Dr. Louis de Weckert, huwag niyong kalimutan yan. Nagtrabaho siya sa clinic niyan. Si Dr. Otto Becker, huwag niyong kalimutan din yan. Si Maximo Viola, huwag niyong kalimutan ito nung nasa Paris siya. Si Maximo Viola. Ayan, alam niyo naman si Maximo Viola, tumulong yan nung ipalimbag ni Dr. Jose Rizal yung No Limit ang Hire. At sa Berlin. So, tandaan nyo na pa natatandaan nyo naman yan. At umutang si Dr. Jose Rizal dito kay Viola para maipalimbag yung kanyang No Limit ang Hire. Okay, ano pa? Yan. Punta naman na tayo sa No Limit ang Hire na ipinalimbag niya ito sa Berlin noong 1887. Huwag niyo kalimutan, dami nangyari noong 1887. Umuwi na siya diyan na mga dito sa Pilipinas ng 1887. Okay, si Maximo Viola, wag tandaan dito sa 1887 na ito na nagpautang sa kanya para maipalimbag ang No Limit ang Hire. Humanap siya ng napakamurang palimbagan dito. Okay, itinuturing si Viola, si Maximo Viola, itinuturing na tagapagligtas ng Noli. Okay, so sinulat niya ang No Limit ang Hire, nagsimula siya ay 1884, yung mga bakante niyang oras. At tinapos niya ito at naipalimbag noong 1887. Huwag kalimutan, No Limit ang Hire, sinimulan niyang isulat yan ay 1884 nung siya ay nasa Madrid. At sa Berlin, naipalimbag niya ito noong 1887. Okay, syempre binigyan niya ng kopya yung kanyang mga kaibigan, particular si Viola. So 63 kabanata. So meron siyang 63 kabanata. At batay ito sa totoong pangyayari. Huwag niyo kalimutan yan sapagkat binago lang niya ang pangalan doon ng mga tauhan doon. Ibarra at si Elias, si Dr. Jose Rizal ito. Si Maria Clara, at si Leonor Rivera, ang kamahal-mahalan niya. At yung tinanggal niya na kabanata doon para mapamura yung kanyang pagpapalimbag ay si Elias at si Salome. Yung kabanatang yun ang tinanggal niya. Okay, punta naman tayo sa
Paglalakbay ni Rizal sa Europa kasama si Viola. Napakadaming pinuntahan nila ron. Ano? Yung Dresden, nakarating sila sa Letmeritz. Ayan. So nakilala niya ron yung mga bantog talagang mga doktor sa Vienna, sa Austria, sa Brunn, sa Linz, sa Switzerland, sa Geneva. Ayan, at dito rin nagalit si Dr. Rizal, nabalitaan niya na nagkaroon ng eksposisyon ng mga igorot noon sa Madrid noong 1887. 1887 sa Madrid yon. Nagalit siya doon kasi yung mga igorot na pinagtawanan, ang daming namatay, mga nagutom at mga nagkasakit. So nakarating Rizal sa Italy. So imagine Italy. Sa Turin, sa Milan, sa Venice, sa Florence, sa Vatican mismo, sa Roma, nakarating pala yan si Dr. Rizal. Okay, punta na tayo nung pag-uwi naman ni Rizal dito noong 1887 to 1888. Yan, huwag niyong kalimutan yun. Unang pag-uwi niya rito. 1887 to 1888. Mayroong 4 na dahilan ng pag-uwi. Number 1, operahan upang maoperahan ang mata ng kanyang ina. Ikalawa, mapagsilbihan ang mga kababayang malaunang inaapi ng mga tiranong Espanyol. Ikatlo, alamin kung gaano at paano naapektuhan ng Noli at iba pa niyang isinulat ang mga Pilipino at Espanyol sa Pilipinas para makita ang epekto ng Noli. Number 4, siyempre para kumustahin, magtanong-tanong kung bakit si Leon Rivera ay hindi nagpaparamdam sa kanya. So yun yung 4 na dahilan ng pag-uwi ni Rizal noong 1887. Naging doktor siya dito. Nagtayo siya dito ng clinic sa Calamba. At Dr. Uliman. Yan, huwag niyong kalimutan si Dr. Uliman. Yan ang tawag sa kanya kasi nga siya ay galing sa Alemanya. Ayan. So ano pa? So dito napakadaming kaguluhan na nangyari. At huwag niyong kalimutan dito yung mga tumuligsa sa Noli Me Tangere. In particular, si Padre Jose Rodriguez. Huwag niyong kalimutan, si Padre Jose Rodriguez. Siya yung nagpalabas ng 8 polyeto. Yan, para basahin ng mga Pilipino noon para hindi tangkilikin yung Noli Me Tangere. Ayan, ulitin ko, Padre Jose Rodriguez. So siya yung naka-highlight talaga doon. Alam niyo hindi naman talaga yan free. So, katulad na nabanggit natin, inapagbenta, inapagbili yan. Yung mga polyeto na yan. At nag-alam ninyo dahil na kontrobersya para bagang kung ngayon yun ay viral, yung Noli Me Tangere, na viral yun. Tumaas ang presyo no, naging 50 pesos ang isang kopya. Dati ay piso lang ang bintahan. Tapos naging 50 pesos yun. Viral kasi yung Noli Me Tangere na yun. Kung ilalarawan natin sa kasalukuyan. At maraming nagtanggol din naman. Sina Graciano Lopez Haina, Marcelo del Pilar, si Padre Sanchez, ng Ateneo, pinagtanggol din ang Noli Me Tangere. At si Justo Desiderio Magalang, yan yung mga yan. Talaga ginagulat ni Dr. Rizal dito, si Reverend Vicente Garcia. So, kinagulat niya na talaga na mga itong parang ito ay pinagtanggol ang Noli Me Tangere. So, pinagtanggol yan. Okay? So, viral. Huwag niyong kalimutan si Tabiel de Andrade. Yan. Ito yung ibinigay sa kanya na bodyguard. So, naging magkaibigan yung dalawa kasi nakilala nila sa isa't isa. Sabi ni Tabiel de Andrade, sabi niya, hindi naman pala ganoon sa mga balita si Dr. Jose Rizal. Hindi pala naman niya ganoon yun. Kasi nga, ang balita noon, si Dr. Rizal daw ay mangkukulam, isa daw espiya, mason, protestante, kaluluwa raw na wala ng pag-asang maligtas. Pero nung naging kaibigan niya ni Rizal, si Tabiel de Andrade, sabi, hindi naman pala niya ganoon yun. Yan, hindi naman pala si Rizal gayon. Okay, so punta naman tayo sa Hong Kong, para makaiwas sa kaguluhan dito, hindi na madama yung kanyang pamilya at mga kaibigan niya. Si Dr. Rizal ay nagpasya na naman na umalis sa Pilipinas noong 1888. Okay, so dalawang dahilan kung bakit umalis sa Calamba. Una,
Ang pananatili niya sa Kalamba ay naglalagay sa kanyang pamilya at kaibigan sa panganib. So para makaiwas, talagang umalis na. At ikalawa, mas makakalaban siya sa mga kaaway at mas mapagsisilbihan ang sariling bansa kung makapagsusulat siya sa ibang bansa. Parang ligtas yun sa ibang bansa ayon sa kanya. At siyempre talagang init na ang mga praile nun sa kanya. Gusto na siyang patayin. Ayan, umiwas na lamang. At baka madamay pa yung mga kaibigan niya at saka yung kanyang pamilya. Unang pinuntahan ni Rizal noong 1888 ay ang Macau. 27 years old siya dyan. So kita nyo naman yan, katatapos lang ng mga reporting dyan. Kita nyo naman sa Macau yung kanyang mga obserbasyon dyan. Bumisita siya sa nasa Hong Kong, bumisita siya sa Macau ng saglit. So, the city of Macau. Siya dito ay 2 araw sa Macau, February 18 to 20, 1888, 2 days lang. So, may mga isinulat din siya ng mga karanasan niya sa Hong Kong. Sinulat niya sa kanyang diary. So, tandaan niya yung mga yon 5. Yung pagdiriwang daw, maingay na pagdiriwang ng bagong taon ng mga Chino. Maingay na teatro ng mga Chino. Na-experience din niya yung Marathon Laureate Party. Pinakamahabang kainan yan, sa buong mundo. Yan. Pati yung mga sementeryo, naobserbahan din niya yan. Naobserbahan din niya yung mga sementeryo. Protestante, Katoliko at mga Muslim. Napakaganda daw ng sementeryo ng mga Protestante. Ang pinakamayaman daw ay mga Dominican. Ayan. So, umalis na naman si Dr. Jose Rizal sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, 14 days siya. 14 days si Dr. Jose Rizal sa Hong Kong. February 8 to 22. February 8 hanggang 22, 1888. So, 14 days nga. Okay, pumunta naman siya sa Japan. Siyempre, pag nabanggit ang Japan, si Osei-san. I-highlight lang natin. 1.5 months siya dito. Month. 1.5 buwan. So, focus tayo dun sa mga impression ni Rizal dito. Bukod kay Osei-san. Ang impression ni Rizal dito ay merong 5. Yan. Napakaganda raw ng bansang Hapon. Napakalinis. Napakagagarbo raw ng mga kasuotan. Kakaunti daw ang magnanakaw. Kakaunti rin daw ang mga pulubi. Yan. So, ang hindi lang dito na gustuhan ni Dr. Jose Rizal ay yung kalesa na hinihila ng mga tao. Yan. Yun ang hindi lang nagustuhan ni Dr. Jose Rizal dito sa Japan. Ayaw ba ni Rizal nung yung tao ay aargabyado kahit hindi niya kababayan. Wag kalimutan dito si Osei-san ang kanilang pagmamahalan. At talagang mahal na mahal ni Osei-san si Rizal. Ganoon din naman si Rizal. Pero siyempre, napakasabi niya sa tala-arawan niya ay mahalaga siyang mission sa ibang bansa kaya iniwan din niya ito. At si Osei-san hindi nag-asawa yan hanggat hindi si Dr. Jose Rizal ay nababalitaang patay na. So kaya nag-asawa yan na 1897. Si Osei-san nag-asawa. Si Rizal namatay 1896. December 30, 1896. So, 1897, nag-asawa na si Osei-san. Si Mr. Alfred Charlton. Yan, teacher. Yan, teacher yan sa Tokyo. Nagkapanganak yan. Nagkaroon sila ng anak na babae, si Yuriko. Yan, si Yuriko. 80 years old, namatay si Osei-san, 80 years old. Biktima rin sila ng World War II noong 1944. Yan, nakaligtas sila doon. Okay, punta na tayo sa US. So, last na ito. 30 minutes mahigit din pala. Yan, nagkarating si Rizal sa US. 1888 din. Sa San Francisco, narating niya. Yan, at marami pang iba na pinuntahan niya. Naka-highlight din siya ng mga obserbasyon ni Dr. Jose Rizal dyan noong siya ay nagalakbay sa US. So, ang pangulo noong mga panahon na yon ay si Grover Cleveland. Huwag niyong kalimutan. Dami niyang narating Utah, Ogden, Colorado, Chicago, Albania.
sa New York, nakarating din siya. I-highlight ko lang dito yung mahalaga. Siyempre, yung racism, yun ang hindi talaga nagustuhan ni Dr. Jose Rizal. Yung racism, yung pagtatangi sa lahi. Yung mga Chino, ayaw nila ron. Mga puting Amerikano, ang tingin nila sa mga itim ay mababa. Ganon din sa mga Chinese. Yan. Kaya ang US ay nakikisangkot ngayon sa usapin dito sa West Philippine Sea, ay sabi ko, baka may kinalaman ito kasi nung panahon na yun nga may mga sigulot na rin ang US at saka ang China. Napasok dun sa US yung mga manggagawang kuli ng mga panahon na yun. So, pero hindi yun sigurado. Alam nga namang hindi sila makamove on. Okay, ano yung magandang impresyon naman ni Dr. Jose Rizal dito? I-highlight din lang natin. Meron siyang 5 na magandang impresyon sa US. Una, material na kaunlaran ng bansa na nakikita sa malaking lungsod, lupaing agrikultural, mga umuunlad na industriya at abalang mga gawain. Ikalawa, ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano. Ikatlo, likas na kagandahan ng bansa. Likas. 1888, ano pa kayang ganda nito ngayon? Number 4, mataas na antas ng pamumuhay. Mayaman talaga. Ang mga oportunidad, number 5, mga oportunidad para sa mabuting buhay, para sa mahihirap na imigrante. So, yung mga dayuhan, talaga napakalaki ng opportunity ron sa US para sila ay makapamuhay ng maayos. So, 1888, ano pa kaya yun ngayon? Ano, gano'n na pala kaunlad ang Estados Unidos noong mga panahon na yon. Okay, ano pa ang dapat natin tandaan? Yung mga nabanggit ko na yun talaga kasama yun. Saka yung kaibigan niya siyempre, si Blumentritt, ay wag na ninyong kakalimutan yan. Nagkita sila ron nung 1887 nung sila ay namamasyal ni Viola sa Europe. Huwag niyong kalimutan si Blumentritt, si Ferdinand Blumentritt. So huwag niyong kalimutan. Nagkita sila sa tren, kung naaalala niyo. Okay. Ano pa ba? Yung mga naging kaibigan ni Rizal sa Alemanya, yung mga doktor, huwag niyong kalimutan yun. Si Dr. Adolf Meyer, Dr. Fyodor Hagor, Dr. Hans Meyer. Yan, huwag ninyong kalimutan yan. 2 Meyer yan, si Dr. Hans at Dr. Adolf. Dr. Hagor. Yan yung 3 doktor, mga bantog, mga sikat na doktor sa mata. Sa Alemanya. Ano pa ang dapat ninyong tandaan? So, nagpa-enroll si Rizal sa Universidad Central de Madrid. Yan, nabanggit ko na kanina yan. November 3, 1882. Huwag niyong kalimutan yan. November 3, 1882, nagpa-enroll si Rizal sa Universidad Central de Madrid. 2 kurso, medisina at filosofiya at sulat. Huwag kakalimutan. Artikulo na isinulat ni Rizal sa Espanya noon, 3 artikulo pala. 3 nung pagdating niya ron ay Revista de Madrid. Yan. Ano pa? Yung kanyang A la Juventud Filipina. Ito lang isinumiti ni Rizal ito na ginawara ng unang gantimpala nung siya ay nasa UST. Unang gantimpala. 1879. Hindi siya rito pinalakpakan nung naalaman na ay Pilipino pala. Yan ang nanalo. A la Juventud Filipina. So sa UST yan, huwag kalimutan. First prize yan. 1879. At syempre, ang unang artikulo na naisulat ni Rizal sa Espanya, Amor Patrio. So huwag kalimutan yan. Pagdating pa lamang niya ron, sumulat na agad siya ng Amor Patrio. Ano pa? Tulad na banggit ko kanina, hindi ni Rizal tinuloy yung panliligaw niya kay Consuelo Ortiga y Perez sa 2 dahilan. Una, tapat daw siya kay Leonor Rivera. Ikalawa, gawa kay Eduardo Delete. Katulad na nabanggit ko sa inyo. Kasi napakalaki ng gusto ni Eduardo Delete kay Consuelo Ortega. Si Katigbak, huwag niyong kalimutan si Segunda Katigbak. Kauna-unahang
na in love talaga si Dr. Jose Rizal doon. Leona Rivera, ano pa, si Maximo Viola, nabanggit ko naman yan. At saka yung mga year ha, kung kailan siya nasa UST, kung kailan siya nasa Ateneo. Yan. Nasa UST, ulitin natin, 1877 to 18, ano nga, 1882. Ayan. Okay. Ano pa ba? Yan, yung si ano pala, si Juan Luna at saka si Felix Resurrection Hidalgo na nakalimutan kong banggitin kanina. Yung dalawa na yan ay nanalo yan, ano, sa Patimpalak. Tapos si Dr. Jose sa mga panahon din ay naimbitahan siya bilang speaker o nagpugay ano para sa mga dalawang Pilipinong pintor na ito na nanalo noon sa Europa, si Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo. Pinuri ano ng mga liberal na Espanyol at mga Pilipino, pinuri yung mga sinabi ni Dr. Jose Rizal doon. Okay, sinong tumulong? Si Padre Ramon. Yan yung nagpayo, si Padre Ramon, kung natatandaan ninyo sa Ateneo. Filosofiya at sulat lang muna kinuha niya ron. After 1 year, pinayuhan siya ni Pablo Ramon, rektor ng Ateneo, na medisina ang kuhain. Yan. Nasa Mindanao dati yan kaya tumagal ng 1 year bago siya nakapag-reply kay Dr. Jose Rizal na medisina ang kuhain. Kasi nga nasa ano siya nun, nasa Mindanao. Ano pa? Yan, okay, ulit natin. Kaya kursong filosofiya at sulat ang kanyang kinuha sa UST noong unang taon dahil nga hindi pa siya sigurado sa magiging karera niya, sa magiging career niya doon. Pero nung pinayuhan siya ni Pablo Ramon, rektor na Ateneo, adi medisina raw ang kuhain. Okay. So, yung opposition pala ni Doña Chodora sa mataas na pinag-aralan ni Dr. Jose Rizal, ano, yung sa Ateneo, sa UST. So, sa kabila ng kagustuhang talagang gumaling, magkaroon ng pinakamataas na pinag-aralan si Rizal, nag-oppose si Doña Chodora. Sabi niya, huwag mo na siyang ipadala pa sa Maynila. Marami na siyang alam. Kung mas marami pa ang kanyang nalalaman, tiyak na mapuputulan na siya ng ulo. So, kita natin doon yung pag-alala ni Doña Chodora. Okay, so natapos si Rizal sa Ateneo. Nakamit niya yung Bachelier in Artes. Wag niyo kalimutan yun. Bachelier in Artes. Kailan yan? March 23, 1887. Okay. So, pintor na nagturo kay Rizal, pintor na Espanyol na nagturo kay Rizal ng pagpinta, si Agustin Saez. O, di ba? Ayaw natin mag-focus pala doon sa mga mga negative, mga kalupitan ng mga Espanyol. Hindi tayo naka-focus doon, kundi may napakadaming kabutihan din naman na nagawa nila rito. Isa na rin doon ay yung yung Kristyanismo nga, pagpapakilala sa atin ng Kristyanismo. Dayuhan lang yan Muslim talaga dito, napakadami sa Maynila ng Muslim. At maging sa Mindanao talaga, mga Muslim na yan. Kaya kung hindi tayo nasakop ng mga Espanyol, maaaring tayo Muslim country tayo. So, Espanyol na nagturo sa kanya, kay Rizal ng pagpinta, Agustin Saez. Yung nagpayo kay Rizal na tumigil na sa pagkikipag-usap sa mga musa, Padre Jose Villaclara. Yan. Padre Jose Villaclara. Yan, yung tula. Si Rizal ay mag 14 years old. Tula niya na inaalay niya sa kanyang nanay. Ang aking unang inspirasyon o aking unang inspirasyon. Ginawa niya ng tula si Doña Chodora. Ano pa? Yan, yung mga paboritong aklat pala ni Dr. Jose Rizal na lagi niyang inabasa sa Ateneo, nung nasa Ateneo siya. Huwag niyong kalimutan din, Count of Monte Cristo, Universal History, Travels in the Philippines. Huwag niyong kalimutan yan. Nung nasa Ateneo siya, yan yung kanyang paboritong mga aklat. Count of Monte Cristo,
Universal History Travels in the Philippines. Yan, Travels in the Philippines. Okay, si Dr. Fyodor Hagor, huwag niyong kalimutan, siya yung naghula na magiging Amerika ang kolonisador ng Pilipinas. Pumunta siya rito sa atin ay 1859 to 1860. Aliman niyang siyentipikong manlalakbay. Bumisita sa Pilipinas 1859 to 1860. Huwag na huwag din kalimutan, hinulaan na ang Amerika ang magiging kolonisador ng Pilipinas. At nagkatotoo naman, Dr. Fyodor Hagor. Okay, ano pa ang mahalaga dito? Claveria, Narciso Claveria, 1849. 1872, wag na wag din kakalimutan. Ang kanyang kapatid na si Pasiano, wag na wag kakalimutan. Ano pa? Yun lang. So, yun lang. Lahat ng kasama sa test ay aking nabanggit na. At good luck sa inyo lahat. Sana kayo ay maka 100. Maka 100 sana. Sana makita nyo lang yung kabuuan, yung daloy, ng kwento ng buhay ni Dr. Jose Rizal simula't simula na ipinanganak siya o bago siya ipinanganak hanggang sa US 1888. Ayan, so good luck sa inyo lahat at magkita-kita na lang tayo sa Saturday. So mag-expect rin kayo ng mga quizzes na may dala akong at least 2 at dun din sa mga na-review natin na yun, doon ko na rin kukuhain yung quiz na yan para hindi na sayang. Ang dami kong nabanggit, so kasama na yung quiz doon, kasama na yung midterm exam dun. So, walang babayaran sa this paper. So, free yan. At good luck sa inyo lahat. So, God bless you all. Thank you so much.